Edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam. Module 5. Ang likas na batas moral. Ikalawang linggo, ikalawang araw. Kasanayang pampagkatuto. Natutukoy ang mga batas na naaayon sa likas na batas moral. A. Naipapaliwanag ang kahulugan ng likas na batas moral. B. Natutukoy ang mga batas na naaayon sa likas na batas moral. C. Naisa sa puso ang halaga ng likas na batas moral sa pamilya, sa sarili, at sa kapwa. Ang likas na batas moral. Magandang araw! Sana ay manatiling ligtas at patuloy na mag-ingat laban sa COVID-19. Bago tayo magsimula ng aralin, maganda para sa paunang pagsubok. Panuto. Isulat sa patlang ang tama kung ang pahayag ay tama at isulat ang mali kung ito ay mali. Unang bilang. Ang likas na batas moral ay tumutukoy sa mga batas na pinagkakaloob sa tao bilang tugon sa kanyang pakikibahagi sa kabutihan at karunungan ng Diyos. Sagutin ito sa loob ng 5 segundo. At ang sagot ay tama. Sa ikalawang bilang, magkaiba ang mabuti sa tama. Hindi lahat ng tama ay mabuti. Ang sagot ay tama. Ikatlong bilang, ang konsensya ay ginagamit ng tao sa pagpili ng maling gawain. At ang tamang sagot ay mali. Ika-4 na bilang, ang mabuti ay naglalayon, lagi na kumilos upang mapaunlad ng tao ang kanyang sarili. At ang tamang sagot ay tama. At sa panghuling bilang, ang tama ay paggawa ng tao ng anumang bagay na kanyang naisin. At ang sagot ay mali. Balik-aral. Panuto. Isulat ang titik K kung karapatan at titik T kung tungkulin ang mga sumusunod na pangungusap. Unang bilang. Pag-aaral ng mabuti. Magsisimula na ang 5 segundo. At ang tamang sagot ay letter T. Ikalawang bilang. Pagpili ng mapapangasawa. At ang tamang sagot ay letter K. Sa ikatlong bilang, pagkakaroon ng maayos na tirahan. At ang sagot ay letter K. Ka-4 na bilang, pagsilang at pagkakaroon ng pangalan. At ang sagot ay letter K. At para sa huling bilang, pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan sa panahon ng pandemya. At ang tamang sagot ay letter T. Ano nga ba ang likas na batas moral? Sa aralin natin ngayon, ating aalamin ito. Ano ang naidudulot ito sa atin
at bakit ito mahalaga sa ating buhay. Upang lubos mong maunawaan, basahin mo ang mga sumusunod na pangungusap. Likas na batas moral. Tumutukoy sa mga batas na ibinigay sa tao bilang tugon sa kanyang pakikibahagi at pakikiisa sa kabutihan at karunungan ng Diyos. Dahil dito, nagkakaroon ang tao ng kakayahang kilalanin ang mabuti at masama. Ang paggawa ng mabuti ay nagmumula sa iyong pagkatao. Ang mga ito ay nakalapat sa konsensya, ginagamit sa personal na panuntunan ng moral na tao. Ang konsensya ang ginagamit ng tao sa pagpili ng tama. Ang likas na batas moral ay hindi nagbabago. Ito ay batas na dapat isinasagawa araw-araw. Mabuti ang pagtungo lagi sa pagkabuo ng sarili. Tama! Ang pagpili ng mabuti batay sa panahon, kasaysayan, konteksto at sitwasyon. Panuto. Basahin ang mga sitwasyon sa ibaba at isulat mo ang bahagi ng pangungusap na nagpapakita ng tama o mabuting desisyon at ipaliwanag mo ang iyong sagot. Una, wala ang iyong magulang at nabasag mo ang inyong plato habang ikaw ay naghuhugas. Nagdesisyon ka sabihin ang totoo kahit alam mo na ikaw ay pagagalitan. Sagutin sa loob ng 5 segundo. At ang tamang sagot, sasabihin ng totoo kahit alam mo na ikaw ay pagagalitan dahil iyon ang tama at ang nararapat. Ikalawa, kahit naiinip ka na sa loob ng inyong bahay, nagtitiis kang di lumabas dahil sa takot sa coronavirus at alam mong pagagalitan ka din ng iyong mga magulang kapag ikaw ay lumabas. At ang sagot ay, nagtitiis kang di lumabas para sa kaligtasan ng iyong sarili at ng iyong pamilya. Ayon kay Santo Tomas Aquinas, lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip. Lahat ng tao ay may kakayahang umunawa ng mabuti. Sumasang-ayon ka ba dito? Bakit? Oo, sumasang-ayon ako dahil lahat ng tao ay alam ang tama at ang mali. Gayon din ang mabuti at masama. Ang pag-alam sa kabutihan ay hindi lamang gumagalaw sa larangan ng pag-iisip, kundi sa larangan din ng pakiramdam, ayon kay Max Scheler. Sumasang-ayon ka ba dito? Bakit? Oo, sang-ayon ako. Sapagkat sa paggawa ng desisyon, marapat na balanse ang paggamit ng isip at puso upang maiwasan ang makagawa ng maling gawin o desisyon. Masdan mo ang susunod na larawan. Ito ay mga paraan kung paano natutunan ng tao ang likas na batas moral. Panuto. Isulat sa patlang kung anong sitwasyon ang iyong nakikita sa bawat larawan. Ano ang nakikita mo sa larawan? Sagutin sa loob ng 5 segundo. At ang sagot ay pagbibigay ng payo o pagtuturo ng magulang sa anak. At ang susunod, ano ang nakikita mo sa larawan? Tama! Ito ay larawan ng kabataang nagbabasa ng Biblia. Ano ang nakikita mo sa larawan?
Tama! Ito ay larawan ng pamilyang sama-samang nanonood ng telebisyon. Ano naman ang nakikita mo sa larawan? At ang sagot ay, ang larawan ay nagpapakita ng mga kabataan na abala sa paggamit ng gadget o social media. Ikaw, paano mo natutuhan ang kaibahan ng tama at mabuti? Ipaliwanag ang iyong sagot at isulat mo ito sa loob ng kahon. Bibigyan kita ng 5 segundo. At ang sagot ay, itinuro ito ng aking mga magulang upang sa gayon, lumaki akong magalang at mabuting tao. Pamilyar ka ba sa 4 picks 1 word? Sigurado akong alam mo ito. Panuto. Masdan mo ang susunod na larawan. Ito ay nagpapamalas ng mga halimbawa ng likas na batas moral. Halika at subukan mong sagutan. Masdan mo ang nasa larawan. Ito ay masamang gawain ng tao na hindi mo dapat tularan. Ang pangunguha ng bagay o pera na hindi sa iyo ay masamang gawin. Ano ang mahalagang mensahe nito? Sagutin sa loob ng 5 segundo. At ang tamang sagot ay huwag magnakaw. Ang larawan ay nagpapakita ng karaniwang nagaganap sa paaralan, kung saan ang biktima ay maaaring masaktan ng pisikal, emosyonal o verbal. Anong mahalagang mensahe nito? At ang tamang sagot ay huwag mananakit. Tingnan ang larawan. Ito ay nagpapakita ng mga halagang ugali ng Pilipino sa kapwa, lalo na sa panahon ng pandemya. Mahuhulaan mo kaya ang mensahe nito? At ang tamang sagot ay pagtulong. Diyan natatapos ang ating talakayan. Inaasahan ko na sasagutan mo ang iyong digitized worksheet upang higit pang maunawaan ating mga aralin. Hanggang sa muli! Paalam!